Sabi po ni Congressman na Erice, optics lang daw yung pagbanggit ng Pangulo kay former House Speaker Romualdez nung SONA. Utos, sunod palakpak, pagkatapos wala na raw po yun. Ang sabi pa niya, the President cannot afford to jail former Speaker Romualdez kasi hindi daw po mangyayari yung insertions for 3 years without the cooperation of the whole government. Your comment po, and kung meron po bang update ang sa palasyo ang ombudsman doon sa sinabi ng Pangulo na will be done soon na yung filing ng multiple cases against Romualdez. Okay, unang-una, yan ba ang talagang kanyang mga sinabi? Kasi nahulog yung laptop kanina, baka naguluhan. Kasi gulong-gulo yung isip dyan ni Congressman Erice. Parang hindi siya tumutugma sa katotohanan. Sure? Okay naman yung laptop? Okay, sige. Well, anyway, nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Erice. Dahil ang kanyang mga sinasabi ay lagi may parang, I think, I don't think. Lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts. Puro theory. Alam niyo po, sa gobyerno, hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Nakita ko nga po ang kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito at isa siya sa public servant at siya ay isa sa maingay na nagtutuligsa, gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Diba? So kung ang binibigyan niya lang ay yung nasa isip niya, patain niya na yung nasa isip niya. Patayin niya na yung kanya nasa isip. Dahil wala po yung katotohanan. Sinabi pa niya, at sinunggandahan nitong si Lord, una sinabi ni Congressman Erice, sinabi daw ni Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone. Tapos, sinigundahan nga ni host, I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman Erice, dahil laglagan na yan. Si Congressman Erice ang isa sa pinakagusto kong makausap. Kaharap kayo. At tatanungin ko siya ng diretsyo, saan nang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya dahil puro ganito na intriga. Mahirap sumagot ng puro intriga. Hindi tayo mga taga-media, hindi tayo dapat nabubuhay sa intriga lang. Intriga at pamilya. So patungkol kay Baka po may update ng ombudsman doon sa sinabing ng Pangulo na the filing of multiple cases against Romualdez will be done soon.
sa ulat na nadidinig ng Pangulo, dahil mayroon di umano mga witnesses laban kay dating Speaker Romualdez, naniniwala ang Pangulo na kapag kumpleto ang ebidensya ay dapat masampahan ng kaso. Sino-sino ang unang tumutuligsa at nagsasabing meron silang alam at mastermind di umano ang Speaker? Hindi ba obligasyon nyo na nabigay lahat ang inyong kaalaman sa Ombudsman? Dahil medyo na-disappoint si Ombudsman Boying Rimulya sa pag-retract ng 4 na Maleta Boys. So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin na ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon nyo po yan, Congressman Erice. Last na lang po, Yusek, sa same interview niya, sinabi rin po niya na ayaw niyang husgahan yung 2027 budget, pero yung previous daw po, puro lang ayuda-ayuda, kaya daw nakanganga lang sa ayuda yung mga tao, and yung government spending, wala man lang daw po sa infrastructure. Oo, ayaw din naman niyang, what's the word again? Ayaw niyang? Ayaw daw po niyang husgahan Okay, yung okay. 2027 budget. Tama, ayaw din naman niyang husgahan ang patungkol sa impeachment trial. At ang sabi niya, yung naniniwala sa grave threats ay, excuse me for the word, but this is his word, katangahan. So in other words, hindi siya maniniwala na ang Vice Presidente ay nagbanta sa buhay ng Pangulo dahil ito ay isang katangahan? Hindi ba niya napanood mismo yung video? So ibig sabihin lahat ng tao ay pwedeng magbanta kahit kanino? At hindi dapat maniwala sa isang pagbabanta? So tanggalin na lang po siguro natin yung salitang grave threats sa revised penal code. At hindi siya naniniwala sa 2026 DA. Tandaan natin, puro ayuda. Yung ibang mga mambabatas at ibang mga kababayan, sasabihin nila, bakit nabawasan daw ang pag-ayuda? Ngayon naman, kay Congressman Erice, puro ayuda. Siguro dapat mag-usap-usap kayo para hindi kayo nagsasabog, no? Hindi iba-iba yung inyong mga sinasabi. Siguro dapat malaman ni Congressman Erice na hindi po lahat ng kanyang sinasabi, ipapaalam ko na sa kanya, na tama. Ang binigay po ng budget sa ngayon, nandiyan po, isa, edukasyon, infrastructure, disaster resilience. Ang edukasyon po ba ay pro-poor? Wala po ba tong ayuda? Yung walang gutom ni Secrex, ito ay parte ng budget. Yung 20 pesos na kada bigas, ay kada kilo na bigas, yan ba ay hindi para sa ayuda? Yung LGSF na binibigay para sa mga local government units, hindi ba ito para sa ayuda? Kapag nagkakaroon ng kalamidad at pumupunta ang Pangulo sa mga apektadong lugar at nagbibigay ng financial assistance, hindi po ba yun ayuda? Kaya sabi nga po natin, bago magsalita, mag-aral po muna.